Sa nakaraang video, napagtanto ng ating bida na ang sagot sa kanilang problema ay weapon reinforcements. Kaya naman, pumunta ito kay Akon para magpagawa ng weapon at armor para sa 20,000 na ikinigulat naman nito. Sunod nitong hakbang ay ang pumunta sa slave market para bumili ng 50,000 slaves na gagawin sanang sundalo. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, na-shock si Ian, ang manager ng slave market dahil sa request ng bida. Kinumpirma nito kung tama ba ang rinig niya na 50,000 katao ang kailangan niya. Tanong tuloy ng bida kung imposible daw ba ito. Sabi naman nitong napakarami raw na mga nobles ang kumontak sa kanya recently. Mga 2,000 o 3,000 daw. At halos lahat sila ay naghahanap ng slaves para gawing sundalo. So humingi ito ng paumanhin pero tinanong nito kung gagamitin niya ba raw ang 50,000 katao para gawing sundalo. Sabi naman ng bida na syempre hindi daw lahat iyon. Gaya ng dati, ang request niya ay magkakapamilya so di lahat ng miyembro nito ay magiging sundalo. Pero kung ano man daw ang iniisip nitong dami, ganun nga raw ang kailangan niya. Napangiti naman ito at sinabing, naiintindihan niya raw. Sa isip naman ni Errol, nakakita na naman daw si Ian ng pagkakataon upang kumita. At siguradong dahil marami ang kumukontak sa kanya ngayon, imposibleng hindi nito mapansin na meron ng sign na magkakagera soon. Sigurado daw ang bida na maniningil ito ng mas mataas sa usual sa kanyang mga customers. So pinaalalahanan niya itong, hindi dapat niya sabihin sa iba ang business nila doon. At sumagot naman itong, of course. Basis ng kanilang negosyo daw ang pagtatago ng sikreto. Tinanong naman ito kung ipapadala lang daw ba ang 50,000 sa Fahilia at napatanong ito gaano katagal aabutin. Sagot naman niyang mga 5 days daw. So sabi ng bida, babalik na lang daw siya sa loob ng 5 araw upang sunduin ang mga ito. Nagulat naman si Ian at tinanong kung hindi ba raw magiging hassle yun. Sagot niyang, wala daw iyong problema. Pagkalabas ng pinto, naisip naman nitong, pagbalik niya, marami pa siyang mga trabaho para makapaghanda sa paparating na digmaan. Ayaw pa daw niyang magtrabaho, kaya naman naisip niyang gamitin itong excuse para piametics muna sa 5 araw na meron siya. Excited naman itong magbakasyon. Kasama pala nito ang kanyang kapatid na nagulat nang marinig na hindi pa sila makakabalik ng Fahilia. 5 araw pa raw ang hihintayin. Worried naman ito kung okay lang ba daw iyon gayong busy ang lahat. Sagot naman ni Errol na hindi talaga nito alam what's good at all. Kapag mas busy daw, mas okay na piametics muna at mag-enjoy ng kaunti. Sa tingin naman ng prinsesa na kailangan niyang kausapin si Ian para makauwi sila agad. Pero tinanong naman siya ng kapatid nito kung hindi ba raw ito interesado makita muna ang royal capital. Tila na-stun naman ito sa tanong niya. Dahil nga ipinanganak ito bilang prinsesa at dahil sa naging insidente sa Dark Mage, palagi lang ito nasa royal palace buong buhay niya. Sigurado daw ang prinsipe na curious ang ate niya sa outside world kaya naman sure siya na hindi niya matitiis ang offer na ito. Answer man ito sa pagpunta sa royal capital, inudyok siya ni Errol na binigyan daw siya ng instruction tungkol sa mga importanteng issue so hindi raw ito magiging problema. At isa pa, wala naman daw itong gagawin pagbalik nila ng Fahilia, diba? At nag-agree naman ito, kaya pumayag siya pero ngayon lang daw at natuwa naman ang kapatid nito. Ipinakita na nga ang royal capital kung saan makikitang busy ang mga residente nito. Nagulat naman si Nian na parang ang liit pala ng teritoryo nila kumpara dito. Sagot naman ni Errol na countryside kasi yun. Humawak lang daw siya sa kanya para hindi ito maliga. Nagtry naman sila ng street food parang Betamax ang sa prinsesa at butiki ataong sa prinsipe. Napansin naman ni Nia ang fountain doon na tila mas maliit daw sa royal palace pero worth seeing naman daw sabi ng prinsipe. Napansin naman ng prinsesa ang signage sa gilid at tinuro ito sa kapatid niya. Alam niyang siya daw ang gumawa nito dahil nakita niya na ito dati. Signage pala ito ng mga nagbebenta ng produktong gawa ng prinsipe. Nagulat naman siya sa nakasulat dito. Nakakahiya daw at nag-blush ito. Sino ba daw ang in-charge sa lugar na iyon? At na-realize niyang maaring sa merchant group nila ito. Kaya naman sinabi niya sa ate niyang sa ibang lugar na lang daw sila pumunta. Napansin naman ito ang nagbebenta ng espada doon. Tanong ng salesman kung kailangan ba raw nito ng magandang espada. Pumunta daw ito sa tamang lugar dahil meron sila doon noon.
ipinakita nito ang isang espada na sinabi niyang gawa ng sikat na dwarves blacksmith sa Iron Factory. For sure, narinig na daw nito ang tungkol sa skills ng dwarves kaya siguradong quality daw ito. Para lang daw sa kanya, magbibigay ito ng discount na 10% off. Pero napansin naman ng prinsipe na peke ito. Sinabi nitong alam niya na kailangan daw nilang kumita pero ang pagbebenta ng mga peke ay hindi raw katanggap-tanggap. So nagulat ang prinsesa at tinanong kung peke nga daw ba talaga ito. Todo tanggi naman ang salesman na sinabing, totoo daw yun. Verified pa nga daw ng mga dwarves ito. So sabi ni Errol kay Kenia, na maglagay daw ito kapiranggat na mana sa espada kaya't sinubukan niya. Hinawakan niya ito at inangat pero, nabali lang ang peking espada. Napatanong naman ang bida na, ganun lang daw ba kabilis maputol ang espadang gawa ng mga dwarves na kahit kakaunting aura lang ay warek na. Sabi naman ng salesman na misunderstanding lang daw ito. Kaya naman sagot ng bida na kung ipipilit daw niya ito, pwede naman nilang ipack-hack sa malapit lang. Babayaran pa daw niya ito kung mali siya. Kaya naman naiyak ang salesman at humingi ng tawad. Nakipaghagol naman ang prinsipe at sinabing papatawarin ito kung ibibigay sa kanya ng mura ang hawak niya. Ayaw sana ng salesman pero hindi na ito nakapalagpas sa bida at nagpasalamat na lang sa kabaitan daw nito sa kanya. Paglabas nila, ipinakita na dagger pala ang hawak nito. Tinanong ni Kenia kung ganun ba daw kagusto ito ng kapatid niya. Sagot naman nitong, totoong dagger daw na gawa ng dwarf yun. Kahit na maliit na dagger lang ito, naz-ipat na kaagad ng kanyang mata na totoo ito. Ibinigay niya naman ito bilang regalo sa kanyang kapatid na ikinagulat naman nito. Kaya naman napangiti ang prinsesa at nagpasalamat kay Errol. Palagi daw siyang inaalagaan nito. Patuloy naman silang namasyal doon. Sa isip ng bida, ang tuwang nakita niya sa kapatid ay parang sa isang babae na nakatanggap ng magandang damit bilang regalo. As expected, kakaiba daw ang ate nito, espesyal daw talaga. Masaya siya na naging closer sila bilang magkapatid. Few days later, natipon na ang mga slaves na nire-request ng bida. Tinanong naman siya ni Kenia kung hindi ba raw masyadong marami ito. At nagulat naman si Errol. Pina-imagine nito sa kapatid ano ang magiging itsura niya if maglilid siya ng 20,000 na mga sundalo. Hindi ba daw cool iyon tignan? Pagbalik sa Fahilia, naghanda na sina Dia, Asha at Seyna upang batiin ang kakabalik lang na prinsipe. Sabi ni Seyna na ilang araw na din since nakita nila ito so dapat daw nandun sila para ay welcome siya. Pero nagiba naman ang itsura ng mga ito nang makita na hindi lang pala si Errol at Kenia ang dumating. Masaya pang kumaway ang prinsipe at sinabing meron daw itong kasamang 50,000 katao. Nakakagulat naman talaga ang dami. Kayang-kaya nang mapuno ang Philippine Arena nito. Napa-facepalm naman si Asha at sinabing dapat ata ay sinundan niya ang prinsipe. Nagulat si Seyna at sinabing hindi ba raw sobrang rami ng daladala nito pabalik. Tila pag-alit naman sinabi ni Dia Reki kung paano daw nila pakakainin ang ganun kadaming tao doon. Lumapit si Asha sa prinsipe at sinabing naiintindihan niyang kailangan nilang maghanda sa digmaan. Pero hindi ba daw mas okay kung magre-recruit na lang sila matapos makumpirma muna kung tama ang impormasyon na nakuha nila. Sabi naman nitong, sigurado daw siyang matutuloy ay gera. At ang Fahilia ang pangalawa o pangtalong lugar na wawasakin. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin nitong, magtiwala lang daw sila sa kanya. Kailan ba raw ito nagkamali? Wala namang nagawa si Asha at sinabing hindi niya na raw kakwestiyonin ang prinsipe. Kaya naman nagpasalamat si Errol sa pag-intindi nito. Ang tulong daw nito ay kakailanganin sa kung ano ang gagawin nila from now on. Sisiguraduhin niya raw na magiging highest quality troops ang mga ito na poprotekta sa Fahilia. Matapos daw mamili ng mga useful na personnel sa kanila, ay train ang mga ito at gagawing commander ng bawat unit para naman mag-train sa mga natitirang troops. Maghahanda raw siya ng basic training manual para sila na ang bahala sa general supervision nito. Tinanong niya naman kung kaya ba daw ito ng dalawa at sumigaw sila ng yes, sir. Ayos daw, dahil magiging sobrang busy nito sa mga susunod na araw. Naiinis naman ang prinsipe dahil sa mga leader ng tatlong bansa na hindi niya pakilala. Kailangan niya tuloy magtrabaho ngayon dahil sa pinaplano raw nila. Sisiguraduhin niya raw na mapaparusahan niya ang mga ito gamit ang mga soldiers na i-train niya. Grabe, nakakagulat nga naman talaga ang dami ng dinalang tao para i-train ni Prince Errol. Paano kaya nila ito mama-manage? At ano ang mga susunod na hakbang nito upang mapaghandaan ang paparating na digmaan?
makikitang umalis ang bida kasama si Dia Reki. Nagreklamo naman itong nakakapagod daw ang mag-climbing. Bakit ba raw kailangang sa kabundukan manirahan ang mga mage? Sagot naman nitong, karamihan daw ng mga gumagawa ng workshop sa bundok ay ang mga matatandang mage. Ngayon daw, ang mga batang mage gaya niya ay mas gusto na sa syudad. Ngayon lang daw iyon nalaman ng prinsipe. Mas gusto rin daw ni Dia sa city kasi wala masyadong makain doon sa bundok. Nagulat naman ang prinsipe sa rason nito. Makikita naman ang mage na winelcome ang prinsipe. Matagal-tagal na din daw since nagkita sila. Ano raw ang pakay nito sa pagpunta doon? Sagot naman nitong nothing special daw, meron lamang itong gustong bilhin sa kanya. Pero ang item daw na tinutukoy niya ay medyo troublesome. At nang tanungin ano ang tinutukoy nito, sumagot siyang isang bato daw na nag-store ng mana, ang Magic Stone. Dagdag pa niya, gusto niya raw bumili ng maraming A-rank Purity Stones. Sabi naman ng mage na nasa jurisdiction na daw iyon ng Magic Tower. Bakit daw siya ang tinatanong niya? Alam naman daw ito ng prinsipe pero alam din naman nitong hindi siya bebentahan ng Magic Tower nun. Tinanong naman siya nito kung balak niya ba raw itong gamitin para sa digmaan. Sagot nitong, depende daw sa kung paano gagamitin, hindi raw naiiba ang mages sa wide R na mga lethal weapon lalo na pagdating sa gera. Wag daw nito sanang ma-misunderstand pero gusto niya lang daw madepensahan ang kanilang teritoryo. Naiintindihan daw ng mage pero again, bakit daw sa kanya siya lumapit? Patawa naman itong sumagot na, wag na daw itong magpanggap na hindi niya alam. Siyempre daw, siya ang nilapitan niya dahil alam niyang maraming koneksyon ito. Siguradong kayang-kaya niya raw makakuha nun. Isa pa alam naman din daw nito ang specialty niya which is pera. Despite daw sa look nito, si Pian daw ay isang uptight na tao. Kaya na maalam niya kung paano i-handle ang business deal at magtago ng sikreto. Sumagot itong naiintindihan niya pero kakailanganin daw ng oras para makuha ito. Alam naman daw ito ng prinsipe. At dahil naresolba niya na ang problemang iyon at tila sobrang sipag niya lately, sa tingin niya, deserve niya daw ng break. Bigla namang napaluhod si Dia na ikinagulat ng prinsipe. Tinanong nito ano daw ang nangyari. Yun pala, hindi lang nito kinaya nang malaman magkano ang binayad nito kay Pian. Na-shock ito nang ma-witness ang business deal ng dalawa at nagulat nang manghingi pa ito ng extra dahil isisikreto daw ang request niya. Sagot naman ng prinsipe na hindi daw iyon problema. Marami daw itong kinikita, at dahil curious daw ito, sasabihin niya sa kanya magkano. Ang current asset daw nila ay nasa. Gusto niya din malaman, pero hindi na binanggit ang exact amount. Ang tanging alam lang natin, natameme si Dia Reki nang marinig magkano ang perang meron sila. Tawang-tawa naman ang prinsipe sa likod. Sa isip nitong, hindi pa kasama doon sa sinabi niya ang mga ari-arian ng reyna na ninakaw niya. Parang nanghina si Dia Reki sa narinig nito pero ay nalalayan naman siya ng prinsipe at sinabing bumalik na sila sa kastilyo. Balik sa Fahilia, tinipon ng prinsipe ang mga mage at sinabing meron siyang importanteng misyon para sa kanila. Napansin naman ng isa na blueprint ang ibinigay ng prinsipe, dapat daw ay may handa na nila ito bago magsimula ang digmaan. Humingi naman ito ng tawad at confidential daw iyon, so kailangan nilang kumpletuhin ito on their own. At nagulat naman ang mga mage dahil imposible daw iyon. Natawa naman ang prinsipe at sinabing ipapakita niya raw sa kanila ano ang feeling ng araw-araw mag-overtime kahit na holiday. Pero syempre, bibigyan niya pa rin naman daw sila ng malaking allowance. Sumunod na araw, naisipan naman ng bida na pumuntang muli sa Royal Capital. Napatanong naman si Asha na ano ba daw ang meron at bamiyahe pa sila papunta doon, sagot nitong, personal business lang daw. Sa isip naman ng bida na maaring na misunderstand ito ni Asha dahil masyado silang maraming ginagawa in preparation sa digmaan. Hinailan niya ito at sinabing tigilan na raw ang pagko-complain at sundan na lamang siya. Napatanong naman si Asha kung saan sila pupunta. Nagulat naman ito nang makita na dinala pala siya ng prinsipe sa Royal Academy. Narinig daw kasi nitong nandoon ang nakababatang kapatid ni Asha. Hindi ba raw dapat munang makita ito ni Asha kahit once? Itong Royal Academy ay isang educational institution na nagtuturo sa mga anak ng nobles. Pero ang mga high-rankang families, hindi na pinapadala ang mga anak doon kasi pwede naman silang mag-homeschool at mag-hire ng private tutors. In short, ang lugar na iyon ay kung saan nag-aaral ang mga ordinaryong noble children.
Magrereklamo pa sana si Asha pero sinabi ng bida na binigay pa nga sa kanya nito ang kanyang day off pero tumanggi itong bimisita doon dahil daw busy sila. Kung siya raw ang nakababatang kapatid nito, for sure, magtatampo siya kung hindi ito bibisitahin ng ate niya. Sabi naman ni Asha na hindi niya kayang magbakasyon sa panahon kung saan ang lahat ay sobrang busy na. Pero pinatigil naman ito ng prinsipe at sinabing mukha daw ba itong masamang boss na hindi man lang mabigyan ng break ang kanyang mga tao. Gumawa daw ito ng mga excuses para lang sa kanya at nakakuha pa nga ng pass. Kaya naman, tigilan na raw nito ang pagrereklamo. Napansin naman ng prinsipe ang mga mag-aaral doon. Naisip naman nitong wala siyang kaalam-alam tungkol sa batang kapatid ni Asha. Tinanong niya kung alam ba nito kung nasaan ang kapatid niya pero sagot nitong hindi raw alam exactly kung saan. Pero makikilala niya raw ito kapag nakita niya dahil marami ang nagsasabing magkamukhang magkamukha daw silang dalawa. Naspetan naman ito ng bida at napatanong kung yun ba ang hinahanap nila. Nagulat siya na kamukhang nga ni Asha ito. At dito nalaman nga nating Eri pala ang pangalan niya nang tawagin ito ni Asha. Nagtaka naman sila kung sino ang mga batang nasa harap nito. Tinanong siya ng batang babae kung napag-isipan na ba daw ni Eri ang proposal nito. Pero sagot ng bata na mukhang hindi raw posible ang hinihiling nito. Napaisip naman ang bida kung uso din ba raw doon ang bullying. Dapat ba raw tulungan nila siya pero pinigilan siya ni Asha at sinabing wag muna daw. Eventually, umalis din ang mga bata kaya nakahinga na si Eri. Lumapit na si Asha sa kanya at tinanong ano ang ginagawa nito. Nagulat naman ito nang makita ang ate niya at tinanong paano siya nakarating doon. Pero tinanong siya ni Asha kung sino ang mga batang iyon. Sabi daw niya sa mga liham na okay lang siya sa Royal Academy so ano daw ang nakita niya. Pero misunderstanding lang daw iyon, at tinawag itong si Lady Carret. Pinilit naman siya ni Asha na magsabi ng totoo ngunit ayaw niya raw sabihin kaya naman nagulat si Asha. First time raw nakita ng bida na ganun si Asha kaya naman namagitan ito para kausapin si Eri. Nagpakilala ang prinsipe at sinabing hello my friend. Siya raw ang nag-aalaga sa kapatid nito. Na-shock naman ito nang ma-recognize na siya ang third prince pero wag muna daw niyang isipin iyon. Ang gusto niya raw malaman ay kung ano ang nangyayari doon. Binubuli daw ba siya sa Royal Academy ng batang babae na iyon? Ngunit sumagot itong hindi daw. Nangako naman ang prinsipe na hindi sasabihin kay Asha at itatago ang sikreto nito kung sasabihin sa kanya. Kaya naman, finally ni-reveal niya na iyon daw ay si Heya Carret, ang bunsong anak na babae ng Marquis Carret. Tila pamilyar naman sa prinsipe ang pangalan na iyon. Naalala naman itong nakita niya siya nung birthday part niya noon. Pero sa pagkakaalala niya, meron naman daw itong good reputation at okay na nobleman. So sabi ng prinsipe, pwede naman daw niyang i-report na ang anak nito ay binubuli ang batang kapatid ng escort ng prince hindi ba? Pero napaiyak ito ay sinabing hindi nga daw ganun ang nangyari. Pinagpapawisan ito na sinabi na ang batang iyon. Ambagal pa sabihin kaya naatat na ang prinsipe at naiinis. Nag-flashback naman ang eksena kung saan kinorner siya ni Lady Carret at tinanong kung pwede daw ba siya makipag-date sa kanya. Naiiyak pa nga itong sinabi na pinipilit daw siya ni Lady Carret na umalis kasama niya. At tila na-stun naman ang bida dahil hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Ang buong akala nila ni Asha ay binubuli ito sa eskwelahan niya. Yun pala, may crush lang kay Ariet si Lady Carret. Uy, kinilig. Nagulat ka din ba? Mukhang break muna tayo sa tense na preparation nila sa war at kikilalanin muna natin ang kapatid ni Asha na si Ariet. Ang cute no? Makikita nating gulat na gulat si Ariet ng cornerin ito ni Lady Carret at tanungin kung pwede silang mag-date. Pero tumakbo naman ito at sinabing ayaw niya dahil 11 years old pa lamang sila. Ikinagulat naman ito ng bida na all this time akala ay binubuli ang kapatid ni Asha. Dagdag ni Ariet na kahit gaano karaming beses na daw itong tumanggi, hindi raw siya tinitigilan ni Heya. Hinahabol-habol nga siya nito lagi. At bukod sa kanya, meron din daw ibang mga babaeng tinatrato siyang parang pet. Kinukurot ang kanyang pisngi, sinusubuan siya ng cookies at iba pa. So sabi nito sa prinsipe, na hindi raw siya nabubuli pero pinagkakatuwaan daw siya ng lahat. Naisip naman ng bida na hindi raw nito nare-realize na sobrang popular niya sa eskwelahan na iyon. Sana all, hindi niya inasahan na simpleng matter of affection lang pala iyon ng mga bata. Hindi daw alam ni Ariet paano haharapin si Heya. Kaya naman tinanong ng prinsipe bakit hindi niya nalang ito tanungin sabay turo kay Heya.
Na-shock naman si Harriet at tinanong kung gaano nakatagal nakatayo doon si Lady Carret. Bumalik daw ito dahil may sasabihin pa siya sa kanya, pero tinanong niya sino daw ang mga kasama nito. Sumagot naman ang prinsipe na hindi daw sila mga suspicious na tao. Pero to cut the long story short, tinuro nito si Asha at sinabi kay Heya na siya ang magiging sister-in-law o hipag nito. Nagulat naman ang magkapatid at tinanong ni Asha kung anong prank daw ang ginagawa nito. Sabi naman ni Lady Carret na siya pala ang ate nito. Ang dami niya raw naririnig tungkol sa Nea. Nagbow naman si Heya at sinabing pleasure to meet you. Siya raw si Heya Carret ang pinakabatang anak ng Carret family. Sabay sabing, inaasahan niya raw na makadate ang kapatid nito. Gulat naman si Asha at natatawa lang ang prinsipe dahil ang cool daw nito dahil straight to the point. Hindi naman alam ni Asha kung ano ang gagawin niya. Sagot naman nitong, kung okay naman sa kanya ang batang iyon mula sa Carret family, hayaan na lang daw muna nila sila. Lumapit si Heya kay Ere. At hindi matanggap ni Asha na hahayaan lang ang dalawa lalo nang malaman niya pinipilit siya ni Heya. Sagot naman ng bida na, wala naman daw sinabi si Ere na ayaw niya si Lady Carret. Tila now overwhelmed lang ito at hindi alam kung paano magre-react kay Heya. Tila nagbulash naman itong si Ere. Dagdag ng bida, ang pamilya Carret ay merong kakayahang kumita ng malaki dahil sa kanilang mga investing plans. If okay daw si Ere at Heya, magiging okay daw ito para sa kanilang pamilya. Napaisip naman si Asha sa sinabi nito. Pero kahit hindi man daw iyon ang rason sabi ni Errol, kung gusto daw nila ang isa't isa bilang nakatatandang kapatid nito, sa tingin niya, dapat ay pagkatiwalaan niya na lang ito at bantayan. Napaisip naman si Asha na kung gusto niya si Heya, bakit ito tumatanggi sa proposal niya? Sagot naman ng bida na maaring dahil sa pride nito bilang lalaki o baka may ibang rason. Bigla namang may dumating at namagitan sa dalawa. Tinanong nito si Ere kung iniistorbo ba daw niya si Lady Carret. Tinawag itong Lutza ni Ere. Tila galit ito nang tanungin sino ba daw ito para ay seduce si Heya. Parang hindi pa daw ito natatauhan. Hamarang naman si Lady Carret at sinabing bakit nito sinisisi si Ere desisyon niya raw na panatilihin siya sa tabi niya. Ngunit sinabi nitong ayaw niya raw iyon. Bakit daw ba ito lumalapit sa stupid bastard na iyon? At bakit ayaw nitong makipag-date sa kanya? Aba, love triangle pala ito. Gusto ni Lutzan si Heya pero ang gusto nito ay si Ere. Nagulat naman ang ating bida sa revelasyon na ito. Pagmamaliit ni Lutzan, sira na raw ang pamilya ni Harriet lalo na at nagtrabaho na ang ate nito sa countryside. Kung patuloy daw magiging stubborn si Heya, magiging disgrace daw ito sa Carret family. Nag-iba naman ang mukha nila Errol at Asha nang marinig ito. Tila nag-cross na daw ito ng line. Nanlaban naman si Ere at sinabing wala raw siyang pake sa sasabihin niya tungkol sa kanya pero bawiin daw nito ang sinabi niya tungkol sa ate niya at kay Heya. Nagalit naman si Lutzan sa pagsagot nito, at biglang hinawakan ang kamay nito ng bida na ikinagulat niya. Sinabi ng prinsipe na ito raw ang paraan niya upang patigilin ang unfair na bullying doon. Manonood lamang sana siya pero hindi niya na matiis ang ginagawa nito. Sagot naman niyang outsider ito at bakit daw nakikisali pa siya sa kanila. Sabi naman ng bida na kung meron siyang permiso na pumasok doon, considered pa rin ba daw itong outsider? At bakit daw pa ba lang itong sumagot sa kanya mas matanda siya dito? Saktong may dumating naman na kamukha ni Lutzan. Tinatanong ano ang nangyayari doon. Ito pala ang kuya ng bida. Napaisip naman si Prince Errol kung bakit sabay-sabay silang nandun sa lugar na iyon. Nagulat siya nang makita ang kuya nito dahil kung titignan sa laki, mukha daw itong teacher at hindi estudyante doon. Tinanong siya nito kung sino siya at hinihintay niya raw ito. Kaya naman nagbaw ito at nagpakilala bilang third prince ng kaharian ng Ernsia, isang lord daw ng village na Fahilia. Naubo naman ito nang malamang siya pala ay prinsipe at napatanong bakit siya nandoon. Tinanong nito kung gusto ba daw nitong lumipat ng lugar para tapusin ang kanilang pag-uusap. Tila nasa library na sila at dito humingi ng tawad ang kuya ni Lutzan dahil sa kapangahasan ng kapatid nito. Gagawa din daw ng formal apology ang Lutzan family matapos noon. Ito pala ay si Gadel Lutzan, eldest son at ang swordsmanship instructor ng Royal Academy. Sabi naman ng prinsipe na sa tingin niya hindi siya dapat humingi ng tawad sa kanya kundi kay Ere. Pero sagot nitong hindi daw siya involved sa bagay na iyon. Isa pa, ang narinig niya raw ay si Ere ang unang nakialam. Hindi ba daw dapat ang Pernil family ang dapat mag-apologize?
Ikinagulat naman ito ni Asha at sinabing sa tingin niya ay walang ginawang mali ang kapatid niya. Nagtataka raw ang prinsipe kung bakit merong love triangle sa pagitan ng mga batang iyon at sa tingin niya alam niya na kung bakit. Kahit na educational institution daw ang Royal Academy, imbes na maging lugar ito para matuto, nagiging lugar ito para sa mga young aristocrats para makakuha ng connections. Sigurado daw siya na ang batang si Luthen at nilapitan lang si Heya dahil inutos ito ng kanyang pamilya. Hindi man daw iyon ang rason nung una, pero sa paglipas ng panahon, kahit ang right purpose daw ay nagiging mali. Sagot naman ni Gadel na matagal na daw close ang Carteret at Luthen family. Kaya walang karapatan ang Pernille family na pumagitna dito. Nainis naman ang bida at nagulat na ganun mag-isip ang isang guro sa Royal Academy. Iniisip daw nilang hadlang lamang ang Pernille family. Tila isang obstacle na nakaharang para ma-achieve nila ang kanilang goal. Na-speechless ang prinsipe sa sagot ni Gadel at sinabing bakit nito bring up ang pamilya nila sa relasyon ng mga bata. Tinuturo ba daw doon sa mga estudyante na mag-discriminate ng tao base sa estado nila? Sagot naman nitong hindi daw maiiwasang pansinin ang difference sa ranggo doon. Duty rin daw ng isang noble na magkaroon ng tamang relationships. Napatanong naman ito ng really. Sinabi nitong escort niya si Asha so sinasabi daw ba nitong inferior ang Royal Guard Knight gaya niya? Nastan naman ito sa tanong na iyon at tumayo na lang sabay sabing naiintindihan niya raw. Wawarningan niya na lang ang kanyang kapatid. Sana raw ay tumigil na ang Pernille family na gumawa ng bagay na magkakaus ng misunderstanding mula ngayon. Tila nagpantig naman ang tenga ng ating bida dahil sa mga sagot nito at tinanong saan siya pupunta. Sino ba daw ito para pagdesisyonan ito himself? Di naman may pinta ang reaksyon sa mukha ni Gadel. Bigla namang tumawa ang prinsipe at sinabing kung susumayan, gusto ni Heya si Ere at pumagitna lamang ang kapatid nito, so doon na daw sila mag-settle. Sinabi naman nitong ang tinutukoy niya ay ang method na ginagawa nila mula pa ancient times kung saan nai-involve ang mga aristocrats sa love affairs. Napatanong naman si Asha kung ano ang iminumungkahi nito. Sabi ni Gadel na duel ba daw ang gusto nito. Tama daw ang rinig niya doon at sinabing ay sisettle nila iyon sa pamamagitan ng duel. Sa pagitan daw ng ate at kuya ng Pernille at Luthen family pati between sa mga batang lalaki na involved dito. Ano klaseng nonsense daw ito sabi ni Gadel pero sabi ng bida, wait. There's more. Kung mananalo daw ito sa duel, bukod sa aatras sila, tutulong daw siya sa food situation ng Luthen family dahil alam niyang lumala ito dahil walang ma-harvest na pagkain sa kanila. Nagulat naman itong alam ng prinsipe ang kalagayan nila. Pero wait, meron pa daw. Sa side nila, dapat parehas sina Asha at Ere ang manalo pero sa kanilang magkapatid kahit isa lang daw ang manalo, victory na para sa Luthen family. Ano daw ang tingin niya doon? Biglaan daw ito pero napaisip siya dahil kung mananalo sila makakatulong ito sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Isa pa, mako-consider din itong victory para sa kanila. Dagdag pa doon, mas matanda ng 2 taon ang kapatid niya kay Ere kaya naman may physical advantage sila. At dahil nagsilbi ito bilang Knight Captain ng 13th Order siguradong madali niya lagang daw matatalo ang escort knight na si Asha. Kaya naman, wala na daw itong choice kung hindi tanggapin ang offer ng prinsipe. Nag-promise naman ang bida sa kanyang pangalan at pangalan ng Erncia kaya hindi daw dapat ito umatras sa mga sinabi niya. At hindi naman malaman ang reaksyon ni Asha dahil sa duel na paparating. Grabe, breath of fresh air ang episodes na ito. Break muna sa mukhang magiging intense na digmaan sa pagitan ng mga bansa. Romance muna for this time. Dahil sa pagkabigla sa mga pangyayari na inis si Asha sa prinsipe at sinabing normally, papabayaan niya lang ang mga aksyon nito. Pero ibang level daw ang ginawa nito ngayon. Sagot naman nitong, normally din, tatalak ito at susubukan siyang pigilan ngunit hindi nito ginawa. Dagdag niya. Alam niyang medyo unreasonable siya pero hahayaan niya na lang daw bang ganun-ganunin lang sila ng Luthen family. Na-speechless naman ito dahil may point ang prinsipe. Hindi lang kasi nito pinahiya ang pamilya nila pero ang babaraw ng tingin nito sa kanyang kapatid na si Ere. Parehas silang tina-trato na parang bato lang sa daan. Hahayaan niya lang ba daw gawin iyon sa kanila? Sagot naman nitong, escort knight daw siya ng prinsipe, hindi pwedeng basta siya umakto base sa emosyon lamang. Ngunit diniin ng bida na tama, escort niya siya ng prinsipe. Meaning, kapag na-lockdown ang knight niya, parang nilo-lockdown na din daw siya nito. Hindi niya raw hahayaang ganun ang tingin sa kanya o sa kanyang mga tao.
So isipin niya na lang daw na groundwork niya ito para turuan ng leksyon ang mga iyon. Sigurado din daw siyang gusto nitong turuan ng leksyon ang mga iyon. At ang pinaka-importante raw, dapat nilang mapakita sa kanyang kapatid na si Eri kung gaano kagaling na knight ito. Napabuntong hininga naman ito at tila wala nang nagawa. Natuwa naman ang prinsipe na nakumbinse niya itong lumaban. Si Eri naman ay nanginginig at tinanong paano raw siya mananalo kay Lutzen. Sabi naman ng bida na wag daw itong ma-pressure. Away bata lang naman iyon, so kung sino lang maunang makatama, panalo. Kailangan niya lang daw maunang ma-beat up ito. Ngunit hindi daw ito ganun kadali. Hinawakan naman siya ng prinsipe sa balikat, sabay sabing hayaan niya raw na magpakakatotoo ito at tila hindi sure si Eri ano ang ibig sabihin niya. Halata daw na inaaway siya ng batang Lutzen matagal na. Hindi ba raw ito galit o naiinis sa batang iyon? Tungkol doon, sabi niyang syempre naman daw naiinis ito. Pero tuwing naisip niya ang kanyang ate na sobrang sipag sa pagtatrabaho para sa kanilang pamilya, hindi niya raw kayang umakto immaturely. Wala itong choice kung hindi magporsigi at mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang skills. Option naman daw iyon ayon sa bida. Ngunit tanong nitong, kailan nito matatakasan ang sitwasyon niya? What if, mag-aaral nga ito ng maigi at makagraduate? What if, magte-train siya at lumakas? Masyado na daw late by then. Kung nais daw nitong gumawa ng desisyon tungkol sa tatahakin nito sa buhay, dapat niya itong gawin agad. Kung maghihintay lang siya palagi ng oportunidad, ang ending, maghihintay lamang ito the rest of his life. Wow! Quotable quotes mula kay Prince Errol. Ito na daw ang change niya na may ipakita ano ang mangyayari sa mga umaapi sa kanilang pamilya. Normal naman daw na masipa sa puwet kung basta na lamang ito magsisimula ng away. Pero keep in mind daw nitong, siya, na third prince, ay nakaalalay sa kanya. At na-speechless naman si Eri doon. Habang ang bida, napangiti lang na tila meron pinaplano. At totoo nga, meron itong plano para masiguradong mananalo ang Pernil family. Cool man daw pakinggan ang duel, ngunit meron pa daw bang mas barbaric pa dito. Kahit na mutually agreed ang arrangement na maging bayolente sila sa harap ng lahat, syempre, mas masaya raw kapag nanonood ka ng labanan ng iba. Natawa nga itong kahit matatanda ay naroon para manood. Tila nasa best spot pa nga ang bida para sa duel na ito. Pumasok naman si Heya at sinabing ano daw ang nangyayaro. Bakit hindi niya alam ang ganap? Humingi naman ng paumanhin ang bida dahil hindi niya ito nabanggit sa kanya. Nais niya lang daw silang turuan ng leksyon. Sagot naman nitong, siya rin naman daw. Pero, hindi daw tama ito dahil hindi magaling sa swordsmanship si Eri. Pero hindi daw nito alam. Ang importante ay whether manalo it o matalo. Hindi naman siya maintindihan ni Heya na sinabing hindi ba't duel ang mangyayari. Ang importante ay skill. Sagot naman niyang, mali. Dahil ang importante ay trickery. Naghanda na nga si Eri. Kahit daw ipaliwanag ni Errol, hindi daw ito maiintindihan nito. Tanong naman niyang, bakit ito naging interesado kay Eri? Sabi niyang, kasi daw, sobrang cute nito. At tila nagulat naman ang bida sa sagot nito. Dagdag niyang, cute daw ito at mukhang iiyak palagi kapag kinukurot ang pisngi niya. Hindi ba raw ang sarap kurutin ng pisngi nito? Gusto pa nga raw nitong kagatin. Sabay tanong, hindi ba daw ganito din ang nararamdaman ng prinsipe? Natakot naman ang bida kay Heya dahil tila dangerous daw ito. At parang nakikita niya ang sarili niya sa kanya. Nag-start na nga ang duel at merong tila referee na sinabing sa presensya ng third prince, uumpisahan na raw ito. At pagsigaw ng ready, begin. Agad tumakbo pa atake si Lutzen kay Eri. Nagulat naman si Heya sa itsura ni Lutzen at napatanong kung noble ba talaga ito. Dahil tila Negan Wild Boar daw ang mukha. Nakabantay naman ang prinsipe at napaisip kung ready na kaya ang bata niya. Tinuro niya dito na mag-take ng half step back pa diagonal papunta sa kanan. At nagawa niya ito kaya naman nag-miss si Lutzen. Sunod, step papunta sa kaliwa, magbow at pumunta sa likod. At again, effective. Kahit na parang paiyak si Eri ay naiiwasan nito ang mga atake ng kalaban. Sunod naman ay pinahakbang ito ng 2 sa kanan at 3 pa diagonal forward. Tinuro ng bida na hawakan nitong maiigi ang espada niya at i-twist ang katawan sabay swing. At totoo nga, tila victory ito para sa mga Pernil dahil tinamaan at napaupo pa nga ang batang Lutzen na hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga nanonood naman ay napansin na kahit na parang clumsy tignan si Eri dahil sa form nito, nagawa niyang umiwas sa mga atake at nakatira pa nga.
Kahit si Asha ay hindi makapaniwala at alam niyang ang kanyang boss na si Prince Errol ang nagturo nito. Proud naman ang bida na sinabing iyon daw ang proxy training. Meron pala itong hawak na maliit na communication device na galing pang Fahilia. Sa isip nitong, ang mga bata raw kasi ay gumagalaw lang base sa kung ano ang alam nila. Ang mga movements daw ng mga ito ay obvious na theory lang galing textbook. Easy na easy daw basahin ang mga atake. Kaya, good job daw kay Ere dahil nasunod nito ang lahat ng kanyang instructions. Tila na-relieve naman si Ere dahil nanalo ito pero si Lutzen, hindi matanggap ang outcome. Kaya naman inangat nito ang kanyang espada para tirahin siya per sinabihan siya ng prinsipe gamit ang device na kumalma. I-lower lang daw nito ang kanyang waist at tumira. Saktong paghampas ni Lutzen, naghudyat ang prinsipe ng now, kaya't ginawa nito ang sinabi niya at nagulat pati si Heya dahil sa nangyari. Tinamaan ng espada ni Ere ang lato-lato ni Lutzen kaya naman napahiga ito. Dahil doon, naidklase si Ere Pernil bilang panalo sa laban na iyon. Hindi naman ito makapaniwala, bigla namang dumaan si Gaydel sa side ng bida at sinabing ang pagkatalo ay pagkatalo. Tatanggapin niya raw ito pero sumosobra na raw ang joke ng prinsipe. Ngunit wala itong pake at habang humahalukay ng kayamanan sa ilong, sinabi nitong, wala daw siyang ideya sa pinagsasabi nito. Alam daw ni Gaydel na gagawa ito ng childish trick gayunpaman, matapos niya raw manalo kay Asha, hindi na daw mahalaga ang nangyari na iyon. Naghanda na nga sila habang pumunta naman si Ere kay Prince Errol kung saan pinuri siya nito at sinabi niya naman talagang kaya nitong gawin iyon. Siyempre, binati rin siya ni Heya na sinabing, as expected daw, alam niyang mananalo ito. Ngunit di naman na-impress ang bida dahil alam niyang nagsisinungaling lang ito. Ang galing daw magpanggap nitong tiwala siya sa kakayahan ni Ere kani-kanila lang sinabi nitong imposible itong manalo doon. Sigurado daw malayo ang mararating nito. Worried naman si Ere dahil turn na ng kanyang kapatid. Narinig daw nitong former captain ng 13th Knight's Order si Sir Gaydel niya kaya concerned siya. Tama naman daw iyon sabi ng prinsipe at tila confident din daw ito sa kanyang kakayahan. Pero so what daw? Siguradong si Asha ang mananalo sa laban na iyon. So manood daw itong mabuti. Hindi raw napilitan lang si Asha na maging knight para lamang sa pamilya nila. Balik sa duelo, sinabi ni Gaydel na hindi niya raw ay underestimate ito kaya naman, mag-o-all out daw ito. Sa isip ni Gaydel, sinabi nitong I have never let down my guard. Kahit daw matalo ito, lumalaban siya ng higit pa sa kanino man. Pero nagtaka ito dahil tila lumabo ang paningin niya. Iyon pala, tinamaan siya ng atake sa tiyan. Tila napakalakas naman ang tira na ito at tumilapon pa ito at tumama sa dingding. I will not let my guard down either. Yan sana ang gustong isagat ni Asha pero tila napasobra ito. Pangiti naman nitong sinabi na hindi raw gaya ng title nito. Unexpectedly weak daw si Gaydel Lutzen. Wow, bakbakan ulit for today's video. Ang galing ng pagkapanalo ni Ere. At tila walang thrill naman iyong kay Asha at Gaydel kasi isang tira lang napatilapon na agad. Napabuntong hininga si Asha dahil sa outcome ng duel. Siguradong ayaw niya rin namang matalo silang magkapatid doon. Sa labas, kinumpronta nito ang kanyang boss na si Prince Errol. Sa susunod daw sana ay i-inform ito in advance bago gumawa ng mga ganong aksyon. Sagot naman nitong, dahil sa ginawa niya, nakuha nito ang respeto ng kanyang nakababatang kapatid diba? Sinambit pa nga nitong, sisiguraduhin niya raw na magiging incredible person siya gaya ng kanyang ate. Dagdag nito, salamat daw sa nangyari ngayon, hindi na mabubuli ang kapatid ni Asha na si Ere. Sisiguraduhin niya raw na mananahimik lang at walang sasabihan ang Lutzen family tungkol doon. Hindi lang daw nito nakita ang kanyang kapatid pero natulungan niya rin itong masolusyonan ang kanyang problema. Hindi ba raw ito masaya dahil doon? Isa pa, ginawa niya lang daw ito dahil may care siya sa kanya. Na-speechless naman ang kanyang knight dahil dito. Nagulat siya sa ginawa ng prinsipe para sa kanilang pamilya kaya naman nagpasalamat ito. So ngayon, balik na raw sila sa Fahilia. Kapag humaharap daw ang mga tao sa worst na sitwasyon, may tendency na i-deny nila ito. O kaya naman, sinasabi nilang imposibleng mangyari iyon. Merong mga officials ang nag-usap tungkol sa official letter ng Lord ng Ernsea na nag-recruit daw at nag-train ng mga sundalo para paghandaan ang gera. Pero ang attitude daw ng mga ito ay passive kaya hindi nila matawag na full-fledged na paghahanda ang ginagawa nito. Ang rason daw ay dahil,
Paano kung wala namang gerang mangyari kahit na ang dami nitong paghahanda at pagsisipag na ginawa? Kung may tenga ang lahat ng reserved supplies at weapons sa warehouse, magiging problema raw ito. Dahil doon, marami ang nagsasabi na kahit na masipag itong naghanda ng may determinasyon, premature daw na maituturing ang hakbang na ginawa ng prinsipe na si Errol. Ang sagot naman daw nito sa kanila ay naghahanda lang siya para sa worst case na posibleng mangyari. Gayunpaman, sabi-sabi raw na imposibleng magkaroon ng gera kaya naman namuhay lang sila ng normal, hanggang sa dumating na ang balita. Sa Merman Empire capital, ang emperor nila ay ipinatawag ang mga mamamayan ng kanilang lugar, at sinabing meron daw itong idedeklara sa araw na ito. Nagulat naman ang mga tao roon nang sabihin niyang kilala daw ba nila ang taong responsable sa pag-disrupt ng finances ng kanilang kontinente. Hindi lang daw ito kumikita ng unfair profits sa paggawa ng iba't ibang mga produkto pero nagbebenta rin daw ito ng papel, which is a specialty ng empire nila. Ang ganong nakakahiyang gawain daw ay unforgivable. Tinawag niya itong demonyo at nakatira daw ito sa kaharian ng Ernsea. Para daw sa kaligtasan ng kontinente nila, kasama ang mga kaalyansa niya sa ideya na iyon. Gagamit daw sila ng dahas, para patigilin ang demonyo na iyon. Ang mga kakampi nila ay ang hari ng Demaniel Kingdom kasama na ang duke ng Sejepan. Bubuo daw sila ng alyansa kasama ang mga kaharian ng Demaniel at Sejepan. At sa araw daw na iyon, idinedeklara ng hari na sama-sama nilang sisiguraduhin na magkakaroon ng judgment para sa kingdom ng Ernsea. Nag-cheer naman ang mga tao matapos ang proklamasyon na ito. Dahil sa deklarasyon na naganap, may mga kondisyon na ibinigay sa kaharian ng Ernsea. Kung nais daw nilang mapigilan ang magdanak ng dugo ng mga inosente, dapat daw na ipakita nila ang kanilang sinseridad. Una, kailangan ipatigil ang pagpoproduksyon ng papel at dapat abandonahin ang pasilidad ng kanilang paggawaan. Nanginginig naman sa galit ang hari ng Ernsea dahil sa mga kondisyon na ito. Hindi pa kasi dun natatapos. Pangalawa, dapat nilang ibahagi ang kaalaman sa mga method ng manufacturing nila ng kanilang mga exclusive products na matatagpuan lamang sa Ernsea. Pangatlo, dapat daw nilang ibalik lahat ng mga kita na nakuha nila unfairly dahil sa mga produktong iyon. At panghuli, ipadala raw dapat ang prinsipe ng Ernsea na si Prince Errol sa Empire para sa pag-aaral at upang maibahagi sa lahat ang talento nito. Siyempre, hindi maiwasang ma-high blood ang hari. Galit na galit nitong pinunit ang papel na ipinadala ng mga kalaban at sinabi nitong, pinaglalaroan daw ba nila ang Ernsea Kingdom? Imposibleng pumayag sa mga ganong kondisyones ang hari kaya naman sinabi nitong hindi na nila maiiwasan pa ang digmaan. Oras na daw para i-deploy ang mga forces nila ngayon. Hindi nila pwedeng i-give up ang kahit na isang teritoryong prinoprotektahan nila simula pa nang nakatira roon ang kanilang mga ninuno. So lumipat ang eksena sa dulo ng teritoryo ng Ernsea, which is ang Bezian Fortress. Merong mga mandirigmang sumugod dito kaya naman tinanong ng First Prince kung dumating na ba raw ang alyansa ng tatlong kaharian. Para sa mga nakalimot na, ito ay si Prince Jael Ernsea, panganay na anak na lalaki ng hari. Tinanong nito ang kanyang tao kung ano raw ang sinabi ng scouting squad nila. Sagot nitong mahigit kumulang 70,000. Biglang bawi at sabing, mali. 100,000 daw pala ang mga sundalong aatake sa kanila mula sa northeastern side. Napaisip naman itong 100,000. Sigurado itong hindi lang yun ang meron sila. Marahil mas marami pa silang mga tropang nakasunod sa likod. Kaya naman bilang tagapagmana daw ng kaharian, sisiguraduhin niyang mapatigil ang digmaan anuman ang mangyari. Wala raw dapat ikatakot ang lahat dahil grupo lang ito ng mga taong bigla-biglang binuo ng mabilisan. Siguraduhin daw ng lahat na wala kahit isa sa mga langgam na iyon ang makakapasok sa kastilyo. Nagsimula na nga ang full-scale na labanan. Pero hindi pa raw dumarating ang mobilization order ni Prince Errol. Sa Fahilia, sakaling may mga kaaway raw na sumugod sa kanila, naka-ready na ang lahat doon sa kanilang teritoryo. Habang ang prinsipe naman daw ay busy din at kasama pa nito ang kanyang mage na si Dia Reki. Alam nyo ba raw ang pinagkakabusihan niya? Ayun pala ay, busy itong magluto. Yes, nagkakadigmaan na, kung ano-ano pang ginagawa ng bida natin eno. Tila natakam naman si Dia dahil sa niluto nito at tulo-laway pa nga. Ito raw ay ang snow rabbit meat dish, ibinigay ng village thief ang mga sahog na ginamit niya dito. Sabi nitong hindi siya makapaniwalang, lahat ay hindi kinakain iyon dahil laman ng rabbit ang ginamit.
Nag-agree naman si Dia at sinabing maaring dahil hindi pa sila nakakakain ng mga bugs at poisonous na mushrooms pag gutom sila. Mukhang may hugot ito pero nagulat naman ang prinsipe doon dahil parang kahit siya, di niya gagawin iyon. Sitang Pretty naman ang bida na sinabing napakasarap daw ng pagkain nila. At dahil nga okay ang kinalabasan nito, dapat daw ba ay magluto pa ito ng ibang putahe. Tinanong naman siya ng mage niya kung ano ba raw ang ginagawa nito. Napansin niya na gumamit ito ng harina at dried fruit. Mukhang masarap daw ang next recipe niya. Pero hindi pa raw tapos ito. Nagulat naman ang mage dahil nakakagulat na napakagaling daw magluto ng prinsipe. Kadalasan raw kasi ang mga lords ay hindi pumupunta sa kusina. Sagot naman nitong, lahat ng mga pagkaing binibenta nila sa kumpanya ay siya mismo ang nagdevelop. Hindi niya pa raw nasabi sa iba pero merong time na naisip niya na kung masira lahat ng plano niya sa buhay, mag-lay low na lang daw ito at magiging cook. Hindi naman inaasahan ni Dia ang ganong statement mula kay Prince Errol. Inilagay nito sa oven ang gawa niya at matapos ang ilang minuto, makikita ang finished product nito na tinawag niyang Errol's Snack. Nang tikman naman ito ni Dia, nasarapan ito at sinabing feeling niya tataba siya if kakain siya ng marami nun. Ginawa niya raw ito para may makain ang mga sundalo ng mabilisan sa battlefield. Yung mga existing daw kasi na portable food nila ay parang walang lasa. At dahil feeling niya ay kakailanganin niya ring sumali sa digmaan at kumain doon, gumawa siya ng masarap na pagkain nila. Ayun naman pala, kayo talaga. Feeling nyo petex na naman ang bida, may purpose yung pagluluto niya. Para mabigyan ng sustansya ang mga sundalo sa battlefield. Sabi naman ni Dia na hindi pa nga raw sila nakakakuha ng mobilization order, naiisip nitong meron binabalak ang prinsipe. Pero sagot nitong, naghahanda lang daw siya in case may mangyari. Just in case dagdag nito. Sa kabilang banda, mainit na nga ang labanan dahil sa idineklarang pag-atake ng kabilang kampo. Ang mga kaaway ay sinusubukang mapasok ang kastilyo sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan sa dingding nito, pero nakahanda naman ang mga sundalong pipigil dito. Sabi ni Prince Jail na kailangan nilang mag-counterattack. Wala pa raw ba ang mga reinforcements doon? Sagot naman sa kanya na wala pa raw. Dahil patuloy daw ang pag-akyat ng mga kaaway sa gilid ng kanilang teritoryo, hindi daw nila kakayaning umatake ng Padalos-Dalos. Meron namang nagmamadaling sundalo ang tumakbo papunta sa prinsipe na sinabing may emergency report daw galing sa scouting squad. Nagulat naman si Prince Jail at sinabing, ano raw? Anong nangyayari ngayon? Sagot niyang paparating na raw ang main force ng kalaban. Suma total mga 210,000 daw ang paparating. Napakarami nang ang mga kabalyero ang handang umatake sa kanila. At na-stress na si Prince Jail dahil dito. Tila hindi niya alam ang gagawin nang marinig na ang mga kaaway raw ay naroon na. Darating kaya ang nakababatang kapatid niya na si Prince Errol to the rescue? At kakayanin ba ng puwersa nila ang ganun kadaming kalaban? Grabe, 300,000 plus ang kakaharapin nila. Kabang-abang talaga, at alam kong ito ang pinaka-ante nyo, ang bakbakan. Well, alamin natin ang mangyayari sa next season. Alam kong atet na kayong malaman ano ang mangyayari next. Makikitang nagkakagulo na sa Arncia Imperial Conference Room. Nagsama-sama ang mga leader doon, upang pag-usapan ang magiging hakbang nila ngayong nagsimula na ang labanan. Halatang stressed na ang hari sa mga kaganapan. Nireport sa hari na parami na ng parami ang kanilang tropa sa kabilang kampo. Unting panahon na lang daw at siguradong magigiba na ang fortress nila. Delikado raw kung papatagalin pa nila ito. Sa tingin ng isa, nawala raw silang ibang choice kung hindi ang mag-retreat at ay reorganize ang battle line. Nakatingin lang ito sa hari at sinabing, higit sa lahat, ang kaligtasan daw ng prinsipe ay at risk. Matagal munang nanahimik ang hari para pag-isipan ang magiging desisyon nito sa kung ano ang kanilang gagawin. Banggit niya, sabihan daw ang frontline to move back. Ipaalam raw sa mga citizen ano ang sitwasyon ng buong kaharian. Tahimik naman ang mga nobles at nakikinig lang sa mga pinag-uutos ng hari. Napatayo na nga ito at sinabing, sabihan ng bawat lord at nobles, na kung sino man ang kayang lumaban, ay dapat mag-step forward. Ito ay isang National Mobilization Order. Balik sa Fahilia, nakarating na sa bida ang balita. Sinabi nitong, hindi niya inasahang ang kanyang kapatid na si Jael ay makikilahok sa gera para sa achievements. Kadalasan kasi, ang mga miyembro ng Imperial Family ay hindi ipinapadala sa battlefield.
Sa wakas, dumating na raw ang mobilization order. As expected, hindi magiging madali ang laban ng 3 versus 1. Well, wala na raw mas nakakatakot pa sa pagharap ng kalaban na ang forces ay mas marami sa'yo. Pero napatayo ito at inisip na, para magawa niya ang pangarap niyang mamuhay ng matahimik, ngayong ika-100 life niya, dapat ay hindi matibag at masira ang kanilang kaharian. Kaya naman, wala na itong magagawa. Kailangan niyang bumalik sa pagiging pro sa war ngayon. Dahil doon, naghanda na nga ito upang umalis papunta sa battlefield. Nag-iwan lang ito ng unting mga sundalo sa Fahilia para depensahan ang kanilang teritoryo. Makikita namang, tuwang-tuwa ang bida kay Fly dahil ang galing raw nito. Dapat daw ay mas galingan niya pa, para mabayaran nito ang lahat ng pinapakain sa kanya. Kinausap niya ang kanyang ate at sinabing, "Nuna, pwede namang magstay ka na lang dito sa Fahilia." Pero sagot nito, ayaw niya. Siyempre sasamahan niya raw ang kanyang kapatid. Bakit daw siya magpapaiwan, lahat sila ay aalis. Hindi naman makapaniwala si Prince Arel dahil sa katigasan ng ulo nito. Sa isip ng prinsipe, hindi naman sa wala siyang tiwala sa kakayanan ni Kenya. Siguradong kakailanganin naman talaga ang skill nito bilang isang sword master sa battlefield. Kaya lang, siyempre bilang kapatid nito, natural lang na ayaw niyang isama ang mga kapamilya niya sa battlefield. Siyempre out of concern nito sa kanya, sa mga posibleng mangyari. Pero wala na nga siyang magagawa. Kung sasabihin niya raw sa ama nila na, sumama siya dahil gusto rin protektahan ni Kenya ang kanilang lugar, hindi niya alam ang magiging reaksyon nito. Sagot naman nitong, wag daw siyang mag-alala sa kanya. Hindi niya namang hahayaang ipadala si Arel doon ng mag-isa. Kung pupunta raw ang nakababatang kapatid nito sa digmaan, bilang ate, dapat ay sumama rin daw ito at tumulong. Well, dahil sa mga sinabi niya, na-convince na si Prince Arel na wag itong pigilan. Sa tingin niya raw, ito na ang tamang panahon upang ibigay sa kanyang ang bagay na iyon. Nagulat naman si Princess Kenya, ano ang tinutukoy nito? Naglabas ito ng espada at sinabing, ipinagkatiwala raw ito ni Lady Finelia sa kanya. Nagulat naman si Kenya na galing pala ito sa kanyang ina. Inabot sa kanya ito ni Arel. Ito ay ang espada na pinagpasa-paahan na from one generation to another sa pamilyang Kenchester. Ang tawag daw sa sikat na espadang ito ay Keltia. Ipinangalan after the first family head. Na-amaze naman si Kenya sa ganda nito. Isang high-quality sword ang Keltia. At kahit pa ang mga dwarves ay kinikilala ito. Sabi nilang, sobrang hirap daw gawin ng espadang iyon. Hindi makapaniwala si Kenya at tinanong ang kapatid, kung pwede niya ba raw talagang kunin ito. Sagot niyang, ikaw ang third sword master sa buong kaharian, ate. So wag na daw itong magdalawang isip at tanggapin na ang Keltia. Halatang halata sa mukha ng prinsesa ang saya nang maisip na ipinagkatiwala sa kanya ito ng kanilang pamilya. Iniwan na siya ng prinsipe at napaisip kung nagsisenti daw ba ito. Sa ganitong oras daw, sa tingin niya ay dapat niya muna tong iwanan para ma-enjoy ang moment niya. Ang kailangan daw gawin ni Prince Arel from now on, ay ang gumawa ng unting sacrifices as much as possible. Nais nitong ruardan ng tama ang mga lalaban ng buong tapang. Ganon din ang alagaan ng pamilya ng mga namatay hanggang sa huli. At para magawa niya raw ito, hindi niya pwedeng ipakita sa kanila ang kanyang anxiety. Bago umalis ng Fahilia, nagbigay muna ng speech si Prince Arel. From now on, wika niya, pupunta raw sila sa front. Ayon na mismo sa mobilization order na ibinigay ng hari. Sinabi niyang merong 320,000 troops na nag-aabang. Pero hindi niya raw sila try-9 upang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Sinigaw nitong, poprotektahan natin ang ating teritoryo, hindi sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, kung hindi sa gamit ang kanilang magiting na military service. Sinabi nito sa kanyang Fahilian army na binubuo ng 23,000 soldiers. Lumaban daw sila together hanggang sa mapagtagumpayan nila ito at makauwing panalo. Na-hype naman ang mga ito at na-encourage sa mga sinabi ni Prince Arel. Sa northeastern front na Dertsia Fortress, makikitang malaki na ang pinsalang nagawa ng labanan. Makikita ang mga pagod na sundalo at ang mga sugatan dahil sa labanan. Dumating na nga si Prince Arel at ang kanyang team dito. Mukhang mas intense pa raw sa inaasahan ng prinsipe ang naging labanan. Pumunta naman sila sa tent ng first prince na si Jael. Bumati ang third prince na si Arel at ang ate nitong si Princess Kenya. Kita namang, busy mag-strategize ang first prince doon.
Humingi ito ng paumanhin dahil kinailangan pa nilang lumuwas doon upang tumulong. Sinisisi nito ang kanyang sarili dahil hindi niya raw na-lead ng tama ang army, kaya nangyari ito. Sa isip ng bida, nakakagulat ang pagiging humble ni Prince Jael compared sa ina nito. Hindi niya inasahang maririnig ang ganung mga salita sa kanya, lalo na't kung makaharap sila ng sobrang daming kaaway. Nakikita nito ang good personality ng kanyang kuya. Sinabi nitong, base sa narinig niya, hindi raw yumuki ang kanilang sitwasyon. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at stress habang sinagot niyang, oo. Ang mga border fortress daw nila ay napunta na sa kamay ng mga kaaway. Ginamit na raw nila itong stronghold nila. At 320,000 ng kanilang troops ay umaatake sa lugar na yon. Sa ngayon, huminto muna daw sa pag-atake ang mga kalaban para mag-reorganize. Maaring bumalik daw sila bukas at umatake ulit. Mukhang hindi na nga raw maganda ang kanilang sitwasyon. Naisip ng bida, na kung na-late lang ito ng ilang araw pa, malamang ang lugar na iyon ay nakuha na rin ng kalaban. Tinanong ng First Prince sa bida kung tama bang, meron itong kasamang 23,000 soldiers. Reassuring daw yun. Enough para makasurvive sila hanggang dumating pa ang ibang mga lords galing sa ibang lugar. Hold out, tanong ni Arel sa kanyang isipan. Nais ba raw nitong gamitin ang mga sundalong ni race niya with perfect care bilang mga meat shields lamang? No way na papayag raw siyang mangyari yon. Kaya sumagot itong, Kuya, hindi na natin kailangang maghintay pa. Dapat daw tigilan na nilang mag-defend at simula na ang pag-ikot ng sitwasyon. Kung maghihintay pa raw sila, siguradong magiging huli na ang lahat. Sagot ng First Prince, naiintindihan niya raw ang nararamdaman nito. Pero given ang kanilang sitwasyon ngayon, imposible raw. Masaya namang sumagot si Arel na, actually, pinaghandaan niya na raw iyon. Inaya niya itong lumabas, para tignan ang inihanda niya. Sinabi nitong, hinir niya ang mga blacksmith upang gawin raw iyon matapos niyang malamang magkakadigmaan. Nagulat naman ang First Prince sa nakita niya. At halatang proud na proud si Arel sa kanyang likha. Ito raw ay isang mobile na watchtower. Ang plano ay ang ilagay ang mga archer at mages doon. At dahil prefabricated na ito, pwedeng-pwede nilang i-disassemble at i-transport. Sinabi ni Aiken, naiwan na raw nila ang pag-assemble nun sa kanila. Sagot ni Prince Jael, na sobrang magiging helpful daw ito sa kanila sa digmaan. But wait, there's more. Natulala naman siya sa next na ipinakita ni Arel, ano raw ang tawag sa bagay na yon. Proud naman siyang ibida ito, at kung bibigyan niya raw ng pangalan, sa tingin niya, bagay daw dito, ang gate block ang knife cart. Isang weapon na commonly ginagamit sa siege warfare noon. Ginawa ito for defense at pushing. At syempre, mas pinaganda pa raw ito at pinalakas, salamat sa magic at sa technology ng mga dwarves. Sobrang rami daw nila nun. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-assemble ang mga ito, at magiging ready na daw in no time. Si Arel kasama ang kanyang team na raw ang bahala defense, kaya naman, mag-focus daw sila Prince Jael sa counter-attack. Halatang nag-iba ang itsura ni Prince Jael dahil sa ipinakita ng kapatid nito. Naginhawaan siya, knowing na meron na silang kasamang lumaban. Sabi ni Prince Arel, akala siguro ng tatlong kaharian na nag-alyansa, pwedeng-pwede lang sila umatake sa kanila ng basta-basta. Ngayon, oras na raw para mag-counter-attack. Finally, oras na ng bakbakan. Ang galing talaga ng ating bida, dahil kahit na lahat sa Erncia ay against sa ginagawa niyang paghahanda, dahil hindi nila naisip na magkakaroon talaga ng gera. Nagpursigi ito para maging ready. Ngayon, makikita natin kung worth it nga ba lahat ng training at effort nila sa Fahilia. Makikitang meron natanggap na liham ang mga kalaban. Mukhang dumating na raw ang reinforcements nila. Ito ay ang front base ng Three Kingdoms Alliance. Sinabi ng isa na okay daw at maayos na isagawa ang kanilang plano hanggang sa first defense. Pero ngayon, tila merong strong resistance. Siguro, hindi daw pala ganun katanga ang First Prince gaya ng inaasahan nila. Napansin naman nilang tumatawa lang ito dahil sa liham na natanggap. Sabi niya, wala lang daw yun. Interesting daw kasi kung sino ang nabanggit na taong nagliliyad ng reinforcement. So na-curious sila at tinanong, sino raw? Ipinakita nito ang papel at isinagot na si Arel Erncia. Saad niya, siya rin daw ang rason kung bakit naging sobrang yaman ng kaharian ng Erncia. Si Prince Arel din ang rason kung bakit nagsimula ang digmaan. Gulat na gulat naman ang dalawa, sa narinig nila.
Hindi sila makapaniwalang, naroon na si Prince Arel. Dagdag nito, nung una niyang marinig na bata lang pala ang may pakana ng mga kakaibang produktong lumabas sa merkado, hindi siya agad naniwala sa chismis na yon. Mukhang hindi raw kasi totoo at gawa-gawa lamang. Pero to think, na meron na itong pagkakataon ngayon upang ma-verify kung totoo nga ba yon, tila na-excite ito. Ano raw sa tingin nila? Hindi ba sila na-curious about sa batang yon? Sagot ng isa, alam niyang hindi niya daw dapat sabihin pero, ang extradition nito. Hindi na nito natuloy ang sasabihin, dahil sumabat ang isa na, alam niya na raw. Susundin nila ang agreement, so hindi daw ito dapat mag-alala. Sa ngayon, maghanda na muna raw sila upang pabagsakin ang mga prinsipe ng Erncia. Binubuo ng 23,000 katao ang army ng teritoryo ni Prince Arel. Naghada na ang mga ito upang lumaban. Naroon upang pangunahan sila, ay ang third prince na si Arel, at sinabi nitong tignan mo naman ang nakakasuklam na dami nila. Binubuo kasi ng 50,000 katao ang troops ng Three Kingdoms Alliance. Nanguna na nga ito upang sumugod sa kanila. Isinigaw ng bida sa kanilang nasasakupan, na gawin daw nila ang plano. Wika naman ng leader ng mga kalaban, mga duwag lang daw ang kakaharapin nila, na ang alam lang ay magtago sa kanilang mga shield. Huwag daw silang mag-alala at i-crush ang mga ito. Naghudyat na nga itong umatake. Dagdag niya, sila raw ay binubuo ng 50,000 katao. Marami raw sila, kaya kahit nagaano ka-genius si Prince Arel, imposible raw silang matalo. Pero napahinto ito, nang salubungin sila ng daan-daang arrows na galing sa kabilang side. Hindi ito inasahan ng mga kalaban. Kaya naman, ang ilan sa kanila ay tinamaan. Inutusan silang, itaas ang mga shield para di madaplisan ng arrows. Huwag daw silang matakot, at patuloy lang lumakad forward. Inasahan naman ng bida, na hindi mapapahinto ng arrows ang mga ito. Pero sa battlefield, nagulat ang kalaban sa sobrang tibay ng shields ng mga army ni Prince Arel. Sa isip ng isa, bakit hindi daw ito nababali? Ibang-iba raw ang shields na meron sila. Iba ang quality ng materyales na ginamit. Hindi siya makapaniwala dito. Finally, lumabas na rin ang pangbato ng bida, ang gate block ng knife cart. Shocked ang kalaban dahil sa nakita nilang weapon, dahil alam nilang no-match sila dito. Kahit na mas marami ang mga kalaban, wala itong choice kung hindi ang umatras. Pero marami sa kanila ang binawian ng buhay, dahil kahit na gusto man nilang umatras, patuloy pa ding nagfo-forward ang mga kasama nila. So naipit sila sa gitna. Sinabi ni Prince Arel, na sisihin daw nila ang foolish nilang commander. Wika ng isa, mahihirapan daw silang sirain ang formation nila gamit lamang ang infantry. Kaya inutos nitong sirain daw ang battle line gamit ang magic. Sa isip niya, sayang daw kung gagamit na nila agad ang alas nilang mages, pero wala na raw ibang way pa. Sa battlefield, ang knight na gumagamit ng aura ay mas malakas pa sa isang normal na sundalo. Pero ang mas nakakatakot daw sa knight ay ang mga mage. Ang magic ng high-rankang mage ay tunay na matatawag na weapon of mass destruction. Sa isip nito, alam niyang mahalaga ang meron silang mages, at may limit lamang ang mana ng bawat isa sa kanila. Wala raw sana siyang balak na gamitin sila agad ngayon pero no more other options. Sinabi nitong, huwag silang mag-alala at gamitin na agad ang magic nila. Ipakita raw nilang ang mga tricks nila ay walang-wala kapag kinaharap nila ang superior power. Nagsimula nang ang kumilos ang mages ng kalaban. Pero nagkakaproblema sila. Hindi ito gumagana. Nagalit tuloy ang leader at sinabing, what the hell? Sinabing gamitin nyo na ang magic. Bakit nyo kami pinapahiya? Sagot naman ng mga ito, hindi naman daw sa ganon. Hindi lang raw nila ma-activate ang kanilang magic. Maaring ginamitan daw sila ng dispel spell. Gulat naman ito sa narinig niya. Hindi niya inasahang, meron din silang mages sa side nila. Dito makikita nga si Dia Reki, kasama ang iba pang mage na trinay nila. Nagulat siya, na parang sobrang dali naman daw ng kalaban. Nagtataka tuloy siya kung hindi ba raw marurunong gumamit ng magic ang nasa kabilang kampo. Kabado ang isang mage sa enemy line, sinabi nitong Sixth Circle Mage na raw siya. Pero sinagot siyang, hindi raw nito may ilagan ang mata nito kung pang class 4 lamang ang kakayahan niya. Galit na ang leader at sinabing, hahayaan nyo na lang ba ito? Do something. Sagot naman nilang, kahit na raw ganon, siguradong hindi makaka-special attack ang mga kalaban dahil nag-cast na raw ito ng AoE the spell.
Wala raw duda, na mauubos agad ng mga mage sa kabilang kampo ang mana nila dahil doon. Pero inutusan ni Diareki ang team niya, nalilipat na raw sila sa next level. Gamit ang magic, nagpalabas sila ng mga kidlat upang labanan ang mga sundalo. Muli, hindi ito inasahan ng leader. Dahil kakasabi lang ng isa, na imposibleng makagawa sila ng special attack dahil ginamit na sa pag-dispel sa kanila. Napatanong na lang itong, what the hell is this? Kabado naman ang mage ng kalaban dahil imposible raw yun. Kahit na gaano pa kalaki ang mana na meron sila, hindi raw pwedeng makagawa ng ganong level ng atake right after the spell. Nang sipatin niyang maigi sila Diareki, nakilala nito ang gamit nila. Napansin niyang, meron silang mga magic gemstone. Dagdag pa dun, hindi lang ito basta-basta, highest quality na magic gemstone daw ang gamit ng mga mage. Napatanong na lang ito ng what? Paano raw nagkaroon ng territory lord ng ganong klaseng mga gemstones? Anong klaseng tao raw ba ang lord nila? Napatulala na lang ang leader, dahil tila naubos na ang mga nakahanda nilang atake. Nagulat ito, dahil muling nagpakawala ng atak ang mga mages ni Prince Arel. Nakulong sa yelo ang mga sundalo at wala na nga silang kalaban-laban. Kahit na mas marami pa sila kila Prince Arel, hindi nila nakayanang magtagumpay. Sinubukan pa nilang tumakas, pero huli na ang lahat. Sa araw na yon, ang 50,000 troops ng Three Kingdoms Alliance, ay nawalan ng 30,000 katao. Tumalikod na nga ang bida. Kahit na nanalo ito, hindi mababakas ang tuwa sa kanyang mukha. Palagi raw nitong iniisip, whether manalo o matalo raw sila, hindi nakakatuwa ang digmaan. Bakit ba kailangang pumatay at mamatay ng walang kabuluhan? Kaya naman, sinabi nitong, nais niya na lamang umalis at magpakasaya sana. Tinanong siya ni Sena, ano raw ang gagawin nila sa mga enemy troops na nakatakbo palayo? Sagot niyang, hayaan niyo na muna sila at huwag habulin. Let's take a break pero maging mapangmasid pa rin. Dalhin daw nila ang mga inabando ng mga sugatan at bihagin. Sumagot naman sila ni Asha, ng yes, Your Highness. Grabe naman ang ngiti ni Prince Jael, as expected raw sa kapatid niya, napakagaling daw ng defense nila. Nawala na ang bakas ng stress sa kanyang mga mukha. Sinabi nitong, malamang hindi inasahan ng mga kalaban na matatalo sila ng ganon. Well done, Arel, pagbati niya sa kapatid. Sagot naman ni Prince Arel, na no. Nagkataon lang daw na, nalaglag sa trap niya ang mga kalaban. Ang kuya niya raw talaga, ang kumaharap sa mga tough enemies. Napangiti naman ito at sa isip-isip ng bida, mukhang na-misunderstand siya nito. Para kasi maabot niya ang goal niya to live comfortably, walang saysay kay Prince Arel ang mga contributions na nagawa sa battlefield. So para sa magiging hari which is yung kapatid niya, sa kanya na lang daw ang achievements na yun at siya na lang ang magtrabaho buong buhay niya. Please lang, gusto lang talaga ni Arel ng chill na buhay this time. Bigla namang nabuhayan si Prince Jael at sinabing salamat sa counter-attack ngayon, maaring nasira ang morale ng mga kalaban. Wala na raw iba pang better chance na sumugod, kung hindi ngayon. Nag-agree naman ang bida at sinabing of course. Sa tingin niya raw, kayang-kaya ito ng kanyang kuya. Gina G ang first prince dahil sa tingin niya, nasa kanila na ang alas ngayon. Habang busy si Prince Jael, sa likod, tuwang-tuwa naman ang bida at tila may pinaplano. Habang busy raw makipaglaban ang kapatid nito at nakasakay sa kabayo, siya naman daw ay magko-concentrate sa depensa. Habang kumakain lang at umiinom ng coke, easy lang daw ang mamuhay ng pa-easy-easy habang digmaan. Ang kailangan niya lang daw gawin, ay magstay sa likuran at mag-enjoy. Hindi talaga nagbabago ang ating bida. At tunay na ang goal niya lang dito sa kanyang ikaw 100 life ay ang Pyometex. Pero grabe ang bakbakan kanina. Masayang nanalo sila, pero 50,000 pa lang yun, sa 300,000 troops ng kalaban. Gaano kaya kalakas ang next nilang makakaharap? Alamin natin yan sa next video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhin mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.